Magandang gabi po sa ating lahat. Medyo nagabihan po ako kasi meron po akong pinuntahan kanina. So, pasensya na po at gabi na ako nakapag-vlog. Tinan po natin ang napiling mga cards na tatlo. Sandali lang po. Ito po ang mga napiling cards. Ang una po ay ang tinatawag nating Page of Swords. So isa po siyang batang lalaki, katamtaman ng edad, may hawak po siyang espada. At ang ikadalawa po ay tinatawag nating Page of Cups. So ito po ay isang babae na nasa katamtaman din ng edad niya. May hawak po siyang cup. At meron pong alon, dagat sa kanyang kanan niya. At ang ikatlo po ay ang tinatawag nating Nine of Pentacles. Ito po ay isang may edad na babae at mayroon pong 4 at 5 na pentacles sa kanyang tagiliran. Hintayin po natin ang gabay ng ating Panginoon. Sandali lang po. Ang nakikita ko po, aking nararamdaman at ang aking narinig galing sa tatlong cards na to ay sinasabi na ikaw, anak na lalaki, ang gumanap bilang ama ng tahanan. Wala kang magagawa. Kailangan mong gawin yan. Bilang isang anak na lalaki, pinagkakatiwalaan ka ng ama mo. Pinakiusapan ka niya bago siya umalis. Kaya dapat lang gampanan mo ang tungkulin mo bilang isang anak na lalaki. Ano man ang maging problema ng tahanan, ikay nandyan. Nakahanda mong harapin ang mga gawain, tungkulin bilang isang anak na lalaki. At ikaw naman, anak na babae, ikaw ang magiging katulong ng iyong ina sa mga gawaing bahay. Bagamat nariyan, dumarating ang mga problema sa pamilya, ay nagagawa mong makatulong, solusyonan ang mga ito. Iniipon mo ang mga perang ibinibigay sa iyo ng iyong ina. Hindi mo basta ginagastos sa mga walang kwentang bagay at sa mga bagay na hindi mo kailangan. Hindi mo pinababayaan ang iyong ina. Kasama ka ng iyong ina sa pag-iipon ng pera at mga gamit sa loob ng bahay. Ikaw naman, asawang babae, ay maging masinop at galingan mo ang paghawak ng pera. Yung perang yan, galing sa asawa mong lalaki na nagtatrabaho sa malayo o sa ibang bansa. Yan ang gawin mo. Hawakan mong maayos ang pera. Ipunin mo yan. Huwag mong sayangin. Huwag mong sayangin ang perang pinaghihirapan ng asawa mo. Huwag mong sayangin ang panahon. Panahon ng pagpapayaman. Panahon ng pagpapayaman ngayong taon na ito. Taong 2025. Samantalahin mo yan. Habang malakas pa ang iyong asawa at nagtatrabaho sa malayong lugar o sa ibang bansa man, ang mga perang binibigay sa iyo, pinagkakaloob sa iyo, ay ayusin mo ang paghawak.
ipunin mo, hawakan mo ng husto. Huwag mong basta-basta yan gagastusin. Kasi nag-usap naman kayo ng asawa mo na magtutulungan kayo. Kahit nasa malayo yung asawa mong lalaki, ay kayo pa rin. Lahat ng pinaghihirapan ng asawa mo ay bibigyan mo ng importansya. Kasi malaki ang nawawala sa asawa mo. Ang kaligayahan, galing sa'yo, galing sa pamilya niya. Ang panahong magkakasama kayo, wala ngayon yan. Dahil malayo siya. So, tandaan mong mabuti na pag dumating siya, bumalik siya, ay ang dadadat niya, ikaw pa rin na nagmamahal sa kanya, naghihintay. Parehas naman kayong nahihirapan yung kung ano yan, sitwasyon na yan, magkalayo. Mahirap kaya yan. Pero, kakayanin mo yan. Kakayanin mo. Kayanin mo. Humingi ka ng gabay at tulong sa ating Panginoon para hindi mo ka mahirapan. Pagdasal mo rin ang iyong mga anak na manatili sila sa kanilang mga gawain na tama, na maayos sa loob ng pamilya at sa labas man ang tahanan nyo. Hawakan mo mabuti ang mga anak mo. Ilapit mo sila sa ating Panginoon. Sama-sama kayong magdasal. Ipagdasal nyo, una, ang inyong ama, asawa na nasa malayo, na sana maayos ang buhay niya doon. Ipagdasal nyo ang bawat isa. Kayo na mga anak na babae, anak na lalaki. Kayo na asawang babae. Pagdasal nyo ang sarili nyo. Dahil kayo lang naman ang tutulungan. Wala naman kayong dapat asahang iba na tutulong sa inyo. Kayo rin. Kayo rin. Bawat isa sa inyo. Yan ang tutulong sa inyo sa loob ng tahanan nyo. Mahirap para sa isang batang babae ang maipasa sa kanya ang gawain ng isang ama at ina. Bagamat nandyan si kuya, okay lang. Nagsishare din siya. Mas mahirap kaya sa kanya. Sapagkat ang babae, alam mo naman, mahina ang katawan yan. Hindi ang katulad ng lalaki na tingnan mo yung lalaki. Di ba? Malakas siya. Ang babae may kahinaan yan. Pero kukuha yan ng lakas sa'yo. Sa'yo, ina. Kaya ikaw na ina, gabayan mong iyong anak na babae para magkasama kayo, magkasabay kayo, naharap ulit sa inyong ama, asawa, pagbalik niya. Okay? So, hindi ko na hahabaan ng tungkol dyan sa inyong pamilya sapagkat alam naman ninyo kung ano ang dapat yung gawin sa loob ng inyong bahay at sa labas man. Ito po si Jukri ay nagpapasalamat sa mga cards na lumalabas. Hindi po yan sinasadya. Talagang yan po ang lumalabas na cards natin. Para namang mayroong istorya yung nangyayari sa sunod-sunod na araw na ating pagbabasa na nasama na sa ngayon ang mga anak na babae at anak na lalaki sa pagbabasa. Hindi lang yung asawang babae, hindi lang yung lalaki, asawa, kundi kasama na rin ang mga anak na lalaki at babae. Ito po si Jukri ay nagsasabi, magandang gabi po sa ating lahat at magandang taon para sa ating lahat. So kayo na pamilya na nagkalayo, napalayo sa inyong asawa at sa inyong ama, ay tibayan ninyo ang inyong loob. Laksan nyo ang loob nyo at humingi kayo ng gabay sa ating Panginoon. Magdasal kayo lagi, araw-araw, para marinig kayo ng ating Panginoon. Sapagkat gusto niya yan. Gusto ng ating Panginoon na naririnig kayo na nagdarasal para sa isa't isa at para sa napalayo na ama at asawa. Magandang gabi po ulit. Maraming salamat. Bye-bye po.